Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng balita ngayon. Ang balita ngayon. Title: Tila nagngingit-ngit sa galit. Rapi Tulfo sinita ang Meta sa tinaguriang too big video ni Marcos Jr. Nagngingit-ngit sa galit si Senator Rapi Tulfo matapos niyang singilin ang Meta Platforms Incorporated. Ito po ang Facebook. Dahil sa umano'y mabagal na pagtanggal sa aniyay deep fake na video na ginagamit umano para sirain si Pangulong Marcos Jr. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, kinompronta ni Tulfo ang mga opisyal ng Meta kaugnay ng naturang video na kumakalat sa social media mula pa noong Pebrero 1. Ayon sa senador, malinaw na peke at minanipula ang content. Ngunit nananatili pa rin ito online sa kabila ng mga ulat at reklamo. Sabi niya, everybody knows that's a lie. Are you sure, Honorable Tulfo, na ang lahat ng taong bayan naniniwala na fake news yun? Baka may naniniwala. Ang tanong, bakit hindi kasuhan ng first couple yung nag-post? Nag-challenge na nga si Dean Chase, kasuhan yun ako. Sino pa ito? Si Sasasut. In-encourage niya ang first couple. Please lang, kasuhan nyo na si Dean Chase. Ang tanong, bakit ayaw nilang kasuhan? Sabi, everybody knows that's a lie. That's deepfake post. And you know that. Okay. Who has the authority na ang isang post na ganon makapagsabi na deepfake or original? Hindi ba mga forensic expert lang? Tanong, forensic expert ba si Senator Tulfo? Tanong lang naman. Para sa akin, pag ang nagsabi noon ay isang forensic expert, sinabi niyang this is deepfake, may credential, yun ang trabaho niya, maniwala ko. Kaya lang kung sabi-sabi lang ng tao na kaparehas ko lang din, na naked eye lang ang mahirap maniwala. Again, balik tayo sa issue. Para matapos ng issue, kasuhan na nila yung nag-post si Dean Chase. Ganun lang. Kailan ninyo kakasuhan? Ano pa? Ayon sa senador, malinaw na peke at minanipula ang content, ngunit nanatili pa rin ito online. Sabi ni Tulfo, our president is being disrespected here. Yun nga eh. Kung ako yung nasasangkot at alam kong hindi totoo yun, presidente ako eh. I have all the resources. Sabi ko, do like this, do like this. Yes, sir. Di tapos. Kasi kung hindi mo kasuhan, yung mga gumagawa ng ganyan, uulit-ulitin nila. Balik tayo sa pulburon video noong 2024 involving ni Pangulo again. Ang daming views nun. Milyones. Napanood ng maraming tao sa buong mundo. Ang tanong, ang palasyo, kinasuhan ba nila si Maharlika dahil doon? Sa pagkakalam ko, hindi. Sa US, hindi nila kinasuhan. Nag-challenge si Maharlika, kasuhan nyo na ako. Naghintay. Para mapatunayan ko sa korte na tunay yung video ng pulburon. Mayroon akong hawak na authentication ng forensic expert. Come on! Kasuhan nyo ako. Bakit hindi kinasuhan?
Dito sa Pilipinas, kinasuhan nila si Maharlika at si Attorney Roque. Inciting to sedition naman ang kinaso. Hindi naman defamation. Di ba? Defamation yun. Yung ginawa ni Maharlika at saka itong ginawa ni Dinches. Paninirang puri yun eh. So, sana ang gobyernong ito gumalaw kasi nakakaya. Nasisira talaga ang imahe ng Pangulo. Biruin mo yan. Oh, so lumalabas dito sa post, tinanggal na daw ang Meta. Kaya lang, sabi, marami na daw. Basahin ko ha. Sa gitna ng mainit na palitan, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na mabilis nang umaksyon ang Meta at tinanggal ang naturang content. Gayon man, iginiit ni Tulfo na may mga kopya at link pa umanong lumulutang sa Facebook. Ay, no. Paano si, kung hindi nyo kasuhan si Dinches, nag-promise siya, February 14, maglalabas na naman daw siya. Dahil marami pa siyang content na ganun. Ako, hindi ko pinapanood. Dahil, yung kwento-kwento lang, mga post ng mga nakakapanood, natu-turn off na ko. Ayokong panoorin. Kaya lang, nadadamay ang buong bansa dahil presidente ang nasasangkot. Kaya again, the challenge. Ilang beses nang nag-challenge si Dinches Kasuhan nyo na ako sa pag-post ko ng video na ito dahil naghintay ako na maglatagan tayo ng ebidensya sa korte. Pakisagot naman, Auntie Claire. Ang sagot lang na Auntie Claire is, nagpapasinsya pa daw ang Pangulo. Ano daw ang Pangulo? Busy pa daw sa maraming problema ng ating bansa. Hindi na ako maniwala doon. Kung hindi totoo yung video, kasuhan nyo. Kailang kung totoo, I don't know. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko diri sa balay sa natabangan na mo gero. So mo na niyang itsura sa iyang gero nga gatuluan na. Nanay mga buslot-buslot. Kung ipang butangan lang ang diri dapit og silupin. O karon mo na ni si ate ang natagaan og gero. Nani ang ilang balay. O karon te pila na ni katuig ang imong balay nga inana nang itsura nga nabuslot-buslot na tuluan akong ulan. Walo na ni katuig ang among sin nga di ka ilisan. Oo. Salamat sa naghatag sa amo sa mga vlogger, sa ilaa, sa among mga kuan, nagtabog sa amo nga makatagan mo yung sin. So nga naman te sa gidugayon na nga walo na katuig ang inyong ato wala gid mo nakapuli. Sa kalisod wala gid mi gaipalit og sin. Karon natagaan man mi og sin, makailis na gyud mi. Salamat kaayo. So unsa day ang trabaho sa imong banat eh? Kuan ra, gaumara. Gaumara. Maura na iyang trabaho, magmuso, gamay, maura na. So tagpila pod ang adlawan karon te sa magmuso? Tag 200 ra. Tag 200 ra. So isa lang ka tao ang magtrabaho. Isa ra. So naa pa ka estudyante te? Naado, tulo. Tulo. So unsa na yung mga grade? Grade 11 ang isa, grade 8 ang isa, o ang isa grade 4. So ang inyong kwarta makulang pa gyud sa Makulang pa. Kay daghan man among kuan, kinahanglanon. So salamat kaayo. Salamat po sa
Salamat sa Ginoo sa pagtabang sa amo sa amo sa mga tao nga nagkuan sa amo nagiya nga mo hatagan mi og kinabangasin. Salamat. Salamat.